Welcome back sa ating day 3 ng North Luzon Loop Adventure. Alis kami sa aming natuluyan na transient dito sa Bigan. Ayos naman. So ang kanyang kitchen, tour ko kayo. Kitchen, may dirty kitchen din sa labas. Gusto nyo ang ihaw. At ang kanyang banyo, kanyang CR. Ay, di ba? Malinis naman. Ay naman. So, pwede natin i-recommend sa ating mga kasamang vlogger na gustong magpunta ng Bigan. Mamaya ipopost natin dun sa ating video yung number sa kayong pangalan ng ating tinuluyan. So, we'll continue to ride na sa North Loop. Sama si Agrimoto. Hey! Yan. Sama si Agrimoto. We will continue our journey na sa North Loop. Oh, agree? Mandatory. Hey! Video lang ba? Video. Okay, video yan. Hey! Yan, how? Yan kami tumuloy. Kasama pala nila to. So yan yung motor ni Agrimoto. And ito yung motor ko. Ready na naman. Ready to glide. Ready to ride. Okay. Ito kami na tumuloy sa transient nito sa Bigan. Okay. So magpuproceed na kami sa North Loop. Proceeding na kami sa North Loop mga katambay. Shoutout po kay Kuya. Dito po. Yun. Shoutout. Yeah. Salamat po, salamat. Okay, sige po. Day 3 po ito, abangan nyo po. Pasama ko kayo sa vlog. Sige, thank you po. Salamat po. Kuya, mamimigay lang. Baka naman YouTube. Shoutout kay Kuya. Sila yung may-ari ng sa transient. Hello po. Yan po. Ano nga po pangalan ng transient? Ano po? Alikot kay transient po. Ayun, yan. Pag pumunta kayo ng Bigan, yan. Okay, sige po. Thank you. Ito pa yung kanilang mga ibang room. Ayun, oh. Yan. Pang maramihan po itong room nila na to. Pang family to. 2 bedroom yata ito eh. Sige po. Thank you. Okay, thank you. Okay, agree? Game. Ayun. Apa. Sige po, salamat. Right, let's go. Daya mo, nakalilim siya. Pabalikan ko sa Irene, baka naiwanan ko doon kagabi nung kumain kami ng empanada kasi nilagay ko sa upuan. Baka hindi ko nakuha. So, need namin bumalik ng Irene's para sa best. Mahirap ang walang best. Maganda yung best kasi na yun eh. Daki, tag 600. Sayang din. KI surplus Ilocos. So yan oh. Kung gusto nyo ng surplus na minivan, yan, KI surplus Ilocos. Long live North. Long live Team Panorth. Ay, no entry na. Turn left tayo. Turn left. Traffic eh. Hindi mo alam kung saan ang senyas. Hindi mo alam kung sino sila senyasan. Ang hirap patis. Oh, welcome to my second time in Bigan, Ilocos Sur. Turn right. Malapit sa kanto ng Crisologo. Diretso lang, diretso. Saan ka na? Okay, sige. Diretso ka lang, puro diretso lang. Yan, pag gusto mo makakuha ng Katipunero, eto, videoan mo yung Katipunero dito. Eto, yung Katipunero, kumakain ng ice cream.
Yung mga katipunero dito kumakain ng ice cream. Ito po yung vegan, yung Crisologo, Crisologo by day. Alright. Diretso pa. Ang bagal nitong nasa unahan ko eh. Mukhang naghahanap din papaparandahan. Yun, naiwanan na po yung aking best dito kagabi. Pero naitabi po ni Manang. Opo, yun. Maraming salamat po. Yun, salamat po Manang. Thank you po. Ayos. Sabi ko na eh, kasi kalagay sa upuan. Ako naalala ko. Shoutout po sa may-ari at kay Manang. Kaya tayong may-ari ng Irene's Empanada dito sa Bigan. At nabalik yung aking best. Maraming salamat po Manang. Hindi ko makita. Ha? Sila? Yun. So sila po yung bibigyan natin ng sticker. Ito po. Ito po. Yung anak namin ng ganito. Sige po, shoutout po sa YouTube po, YouTube channel. Sige po, thank you po, thank you. Ingat ko yan. Panoorin nyo po, day 3 kasama kayo. Day 3. Sige po, thank you po. Ha? Take the next right onto Delos Reyes Street, then turn right onto Jen. No turn right, diretso ka lang. Init. 12:16 p.m. 300 meters, turn right onto Quezon Avenue. Alright. This is our third day sa aming North Luzon loop na ginagawa. Our third day from Bigan to Ilocos Norte. According to Google Maps is mga more than 2 hours, no? Mga 3 hours. Ilang oras? Mga ganon, mga 3 to 4 siguro. Pero malapit na yun kasi sa mga binira namin, yung mga pinagdaanan namin na binira, yung Atok Benguet is more than 6 hours eh. Then itong matindi itong from Atok to Bigan, inaabot kami ng gabi. Ginabi kami nang dating sa Bigan. So okay lang yun, at least nakapamahinga. Then ito na naman, bahanat na naman. So see you at Curimaw Port. Ang aming first destination is Curimaw Port. 1 hour 17 minutes to Curimaw Port. See you there mga ka-Thunders. Yun. Kamay, bigay hapon tubig. Thank you po, thank you. Thank you. Bigger sir. Bro, tumalo na mo. Dami dyan bagger, sticker. Bigger sir. Hati-hati na lang po. Sige po, thank you. Kamay, shoutout. Sige po. Maubos. Sige po. Thank you. Okay, go. Sticker sir, wala na sir. Picture oh. Sir, sticker na sir. Tapos picture sir. Hey. Yun. Okay, sige, thank you. Sir, picture tayo sir. Pwede. Sige, pwede. Yun oh. Yun, thank you sir, thank you. Yun oh. Thank you sir. Yun. Sige po. Abangan nyo po sa day 3 ng aming North Loop Tour. Ipopost ko kayo, kasama kayo lahat. Yun. Sige po. Thank you.
Thank you, thank you. Two minutes to Corimao Fort. And ganda ng kalsada sa norte talaga. Magandang mag North Loop kasi ang ganda ng kalsada dito. Hindi ka mabibitin. Kung mabilis kang magtatakbo, sa'yo na yun kung saan. Pero kami hanggang 70, 80, 85 bigat ng karga namin eh. So hindi kami tumatakbo ng talagang mabilisan. Okay na sa amin yung takbo na ganito. At kasi naisipan pa namin nag-tent. Ito pala yung ititip ko sa inyo mga ka-Thunders. Dapat kung balak nyo mag North Loop lang gawin nyo. Huwag na nyo isingit yung pagte-tent. Kasi sa gaba lang, una, number 1, mabigat. Dagdag lang sa bigat na karga ng inyong motor. Dapat makakabakbak kayo ng mabilis kung wala kayong ganyang kargada. Then number 2 is hindi mo na kayang mag-tent pitching kasi guys, pag nag-tent ka ng gabi tapos alis ka rin ng umaga, ang hirap din, bakbak kami. So ginawa namin, nag-transient na lang kami. Nag-transient kami sa Atok, nag-transient kami sa Bigan. Ngayon kung dito sa Pagudpos is mahal ng tent pitching, gano'n na naman ang mangyayari. Mag-glamping kami, pagbayad kami ng doon, ng matutulugan, which is walang choice. Ngayon itong tent pitching na to, saka na lang to. Dapat dito sariling vlog sa camping lang. Welcome to Sinait. Yan, sabi ni Pops Richie, welcome to Sinait daw. Okay. Problema namin pag Huwebes Santo na ganito, tapos babiyahe ka, is matraffic dito. Matraffic sa gawin na ito ng Ilocos. Medyo matraffic. Kanina pa kami nata-traffic eh. Ang daming sasakyan. Napakadaming sasakyan. 23 kilometers pa kami sa aming destination, Corimao Port. Medyo nahirapan ako sumingit kasi yung may saddle ako eh. Kanina buti mabait yung kotse kanina eh. Sumayad yung saddle bag ko, buti sa ilaw lang. Tapos hindi na niya ako pinansin. Dumiretso na ako. Kaya nga eh. Pero uminto ako eh. Hindi naman siya nagano eh. Sumayad ako doon sa ilaw niya. Yung pagliko ko, yung aking saddle bag. Kaya nga eh. Bago umabot sa Corimao Port ay nadaanan namin itong welcome arc ng Ilocos Norte. So siyempre hinto tayo dito kasi kailangan natin magpa-picture dito eh. Magpapalipad sana ako nandun, napakalakas ng hangin, tinatanga yung drone ko eh. So hindi tayo pinalad na makapagpalipad ng drone. Hanggang picture taking lang tayo dito. Oh, ano yan ito? Ano ba? Sige lang. Malingas-ngas. Baka naman po. Mamimigay lang po ng sticker, mga sir. Yan. Yan, baka naman po. Yan. Malingas-ngas. Ang Bulacan niya. Saan kayo sa Bulacan? Ay, Pambi! Malolos kami! Malolos po. Oo, taga Malolos kami. Kasama ko si Richie. Kuya, baka naman. YouTube ko yun. YouTube.
kasama nyo doon, taga-Pandi pala yun. Oo, lahat kami. Taga-Pandi yan, taga-Malolos kami. Kaya, baka naman. YouTube po, YouTube. Yun. Ate, baka naman po. Ayan. Baka po nag-YouTube kayo. Ito po. Yun. Po. Ayos pa kami. Po. Lola Thunders, moto po. Ito po. Habang lang yung YouTube kayo, Lola Thunders moto. Okay. Oh. Yay! Yay! Kay Lola Thunders! Yes. Yun! Yan, ice crumble. Sa Ilocos Norte. Yun! Yan, yan. Ice, ano tawag dyan? Ice crumble, sir. Ice scramble! Ice na may crumble. Magkano yung scramble mo? May 30 lang bossing, may 40. Okay, yun. Bili kayo dito sa Arco ng Ilocos Norte. Hey, boss! Dalawa, bossing. Dalawa! Ito daw nung kasama ko. Passing through the arc ng Ilocos Norte. Puta, lakas ng hangin. Grabe. Lakas ng hangin. Dami pa rin truck. Huwebes Santo na, may truck pa din. Biyayero ng gulay. Sa Badok na tayo, Badok, Ilocos Norte. First time ever na nakarating tayo ng Ilocos Norte. Juan Luna and General Luna Shrine. Doon pala sila nag-stay noong panahon ng Kastila. Gareta. Alright. Tapsi ni Mama Nel. Wow! Wow na wow! Ano ba naman yan? Talagang ito ang pahirap sa sarili. Mga kapadyak! Bakit nyo naman pinapahirapan yung sarili natin, mga kapadyak? Init. Ano yung susunod na stop natin? Ito, narating na. Bigorimo Port. Okay na, oh. Ha? Ito, binibidyohan ko lang. Ito si Sir. Shoutout kay Sir. Yan, hanggang dito lang talaga tayo eh. Hindi tayo pwede pumasok sa loob. Philippine Port Authority. Okay na? Ba't ba napunta sa itinerary yung Corimo Port? Okay, linga na. Go. Watchtower.
Corimao Watchtower. Alright. Dito tayo sa Corimao Watchtower. Kaya lang, huwag ka lang nilungon sa kanan. Kasi sa kanan, kasi sa gawing kanan, sila naman ang naka-watch sa atin. Iyon, no? Ito ang lumang bahay. Yun. Take the next right, then your destination will be on the right. Ito yan, di ba? Iyan na yan, di ba? Ang Corimao South Watchtower ay isang guho na tore ng bantay. Matatagpuan sa kahabaan ng nakamamanghang baybayin ng Ilocos Norte. Ito ay isang kahanga-hangang palatandaan na sumasalamin sa makasaysayang nakaraan ng rehiyon. Orihinal na itinayo upang magsilbing isang pagbabantay sa mga papasok na barko at mga potensyal na banta sa panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang iconic na tore ng bantay na ito ay tumayo sa pagsubok ng panahon at ngayon ay isang dapat puntahan na destinasyon para sa mga mahilig sa kasaysayan at mausisa na manlalakbay. Yes, I know. Tapos na kami dyan. So, paway naman kami. Paway. Church. Yan. Nakapin na pala siya. Saan gusto yung church of Paway? Yes, 12 minutes lang. Alright, so let's go. Let's go. Tapos na tayo dito sa lighthouse. Let's go mga ka-thunders. Saan ba? Let's go mga ka-thunders. At isulit natin ang biyahe ng North Loop. Connected pa ba? Parang di na. Alright. Dito kami ngayon sa 1964 Variety Store. Yan. Dito kami ngayon sa kainan. Pag 1964 along the highway, along the highway nakain kami ng sinanglaw. Nakain kami ng sinanglaw kila Manang. Yan. Sinanglaw. Yo, no? Yo, no? Sinanglaw with rice. Ayos. Yo, no? Yan ang order ni Pops Richie Agrimoto. Dinakdakan. Ano yun? Dinakdakan? Oo. Yun, dinakdakan at sinanglaw. The best. Pag nasa Ilocos ka, ito ang the best. Sinanglaw at dinakdakan. Right. Yun, no? Walang natira sa sinanglaw ko. Ano mo nasabi mo dyan? Okay? Okay, approve daw kay Pops Richie. Ang law and dinengdeng. Dinakdakan. Dinakdakan pala. Sorry.
Dinakdakan yan. Napulutan pa. Dinakdakan. Pampulutan yan. At sinanglaw. May coke pa. Ang diabetes ang aabutin namin dito. After ng look. Pero kailangan namin ng sugar eh. Pang sulog. Kailangan namin ng sugar na energy. Pag wala ng sugar. We're going to Poway Church. Tapos na kami sa Lighthouse. So, Poway Church naman tayo. So, dito tayo. Tama, dito nga ang parking. Sa may tower, yes. Nandito yung mga motor. Dito tayo. Ang St. Augustine Parish Church, karaniwang kilala bilang Poway Church, ay isang simbahang Romano-Katoliko na kumpleto noong 1710. Ang simbahan ay sikat sa natatanging arkitektura nito. Isang highlight ay kung saan makikita ang napakalaking buttress sa mga gilid at likod ng gusali. Ito ay diniklara bilang National Cultural Treasure ng gobyerno ng Pilipinas noong 1973 at isang UNESCO World Heritage Site sa ilalim ng collective group ng Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Ang pinakaunang makasaysayang record ng lugar ay nagsimula noong 1593, naging isang independenteng parokya ng Agustinian noong 1686. Ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan ay sinimula noong 1694 ni Agustinian praile na si Padre Antonio Estabilo at natapos noong 1710. Ang ilang bahagi ng simbahan ay nasira noong 1865 at 1885 na lindol, ngunit kalaunan ay naibalik. Ang pamahalang panlalawigan ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng resolusyon noong 2014 ay humingi ng pagsasayos ng simbahan at muling pagtatayo ng kumbento ng simbahan na wasak na. Ang naibalik na istruktura ay ibinalik sa Diocese ng Lawag noong November 2020 at muling binuksan noong November 15 ng taong yun. Katabi ng pasad ay isang 3 palapag na coral bell tower na itinayo ng hiwalay sa gusali ng simbahan sa kanang bahagi na kahawig ng isang pagoda. Taong 1793 nang inilatag ang batong panulok ng kampanaryo. Nakatayo ito sa ilang kalayuan mula sa simbahan bilang proteksyon laban sa lindol. Nagsilbi itong observasyonal na post para sa mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Kastila noong 1898 at ng mga gerilyang Pilipino laban sa mga sundalong Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga mananalaysay, ang kampanilya ay nagsilbing simbolo ng katayuan para sa mga lokal. Nasabing mas malakas ang kampana at mas maraming beses sa kasal ng isang kilalang angkan kaysa sa kasal ng mga mahihirap. Hindi naman ano eh. Legal naman yata. Hindi naman yata illegal. Legal naman, legal. Laguna eh. Ay, mga taga Laguna. Ay. Shoutout po sa mga taga Laguna. Eh, nagkaubusan ng sticker kanina eh. Pagdaan namin dun sa... Yun.
Shoutout po, shoutout sa mga Lolo Thunders po, Lolo Thunders Moto. Facebook and YouTube. Ito po. Ito po, yan. Pasensya na po nagkaubusan na po ng sticker. Ito na lang. Yun, para yes, shout out. Huwag po kayo mag-alala, safe po sila. Yeah. So, ano na tayo, Malacanang. Sige na. Sige, thank you. Akin yan, Chi. Garden po yan. O yan o, garden daw ni Chi Agrimoto ito. Kasi Chi. Ayaw. Ayaw ko nang kumontra, garden daw niya yan. Basta garden daw niya yan. Hindi naman Chinese. Oo, yan daw. Chi garden daw yun. Chi Agrimoto garden na raw yun. Alright. So, huwag na tayong kontrahin at cellphone lang dala mo. Dapat yun na lang. Tapos si kuya na naman nandun. Maniwala ka kay kuya. Siyempre, pag bumiyahe ka ng Ilocos Norte, hindi mo mawala dapat sa itinerary mo itong Malacanang of the North. So, nandito kami ngayon. Yes, ang daming tao. Ang daming pumunta. Kasi holiday. Group, family. Dapat bago tayo maligo, mag-ano tayo. So, lahat sila. Oo, sige. Try natin pumasok sa loob. Let's see. Anong nasa loob? Yan, ang daming tao. So, hindi ko na masyadong meron another bedroom. Another bedroom. Natin alam kung kanina bedroom, but another bedroom. Look at that. Luwag ko. Laki ang luwag. Then, hi. Subscribe. Let's go. Ano ba meron dito? Yun. Patakas Bridge. Overlooking the sea. So it means may sasakyan dyan, pwede ko lang balik. Ayun, so ano, second floor. Ang laki. So kaya tayo sa second floor. Ang Malacanang of the North, ang tirahan ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos
Noong presidente pa siya ng Pilipinas. Ang tirahan ay itinayo ng Philippine Tourism Authority noong 1977 para sa ika-60 taong kaarawan ni Pangulong Marcos at nagsilbing opisyal na tirahan ng pamilya ng Pangulo noong sila ay naninirahan sa Ilocos Norte. Isa itong 2 palapag na mansyon kung saan matatanaw ang lawa ng Paway at binubuo ng 7 mga silid kung saan ang bawat silid ay may tema ng mga makasaysayang kaganapan mula sa panahon ni Pangulong Marcos: pag-aaral, agrikultura, diplomasya, OFW, pagbuo ng bansa at pamilya. Ang paggamit ng ari-arian ay itinurn over na sa pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte noong 2010. Si Gobernador Amy Marcos, anak ni Ferdinand Marcos, ay nagpa-repurpose ng ari-arian upang maging isa sa mga atraksyong panturista ng lalawigan. Si Eric Cerudo ng University of Santo Tomas Center for Conservation of Cultural Property and Environment in the Tropics ay inatasan na pagsamasamahin ang mga exhibit sa bawat silid na ang bawat silid ay nakasentro sa isang tema ng mga pampublikong programa ni dating Pangulong Marcos. Dito kami duman sa may Chinese Garden. Yan, may Chinese Garden pa pala dito. So, dito ka dumaan, ay kumasisingil ng 70. Pag doon ka dumaan daw sa harap, may bayad pala to 70 per head. Mainit. Hindi naman namin intentional. Mainit lang, nainitan kami. Dito kami sa maililim dumaan ni Richie. Malilim kasi dito kasi doon, saka mas malapit. Ang sabi nung nakasalubong namin, dito rin daw sila dumaan kasi doon daw sa gate ay may bayad na 70 pesos. Dito daw, pag dito ko dumaan, parang bayad. Tama nga, wala kang bayad. So hindi kami naggastusan ng 70 pesos ni Pops Richie. Noon, papunta sa aming motor. Kasi dito yung shortcut na malamig eh. Doon kasi mainit. Dadaan ng kalsada. Niwasan namin yun. Hindi pala dito. Ayan kung pupunta kayo ng Malacanang off the North, may tip na ako sa inyo kung saan kayo dadaan. Yan kuya, dahil pangako ko sa iyo, bibili ako ng scramble eh. Binantayan mo yung aming motor eh. Yan binantayan ni kuya yung motor namin. So bili ako ng scramble kay kuya. Yan, 2. Tapos dito nakadikit si Toyo Moto. Sarap dikitan eh. Tatabihan na si Toyo Moto, baka may extra sticker pa ako. Si Toyo Moto ba nagdikit dyan? Hindi niya na makilala yung mga vlogger. Masyadong marami puro. Tatabihan po natin si Toyo Moto ng ating sticker ni Lolo Thunders Moto. Yun Toyo, shoutout kay Toyo Moto. Yan tabi na tayo Yun. Alright, so after dito sa Malacanang of the North, Kapurpuruan Rock Formation na kami. And then diretso na kami ng Pagudpud. Right, daming tao, dami bubunta. Then ang dami talaga, daming local tourist. Kasi hindi nawawala sa itinerary nila ito eh. Kaya lang sayang yung hindi ko mararating sa maybe some other time yung mismong birthplace ni Apu Ferdinand sa Sarat, Ilocos Norte. Malayo eh. Hindi na rin, saka baka sarado na rin yan pagdating namin. So dito na lang tayo sa along the way papuntang Pagudpud. Actually layo pa nito, 100 kilometers away from Pagudpud. Medyo malayo-layong biyahe yan.
Right. 1 hour and 8 minutes. Dumadaan mga ka-thunders. Luwang oh. Grabe. Parang nasa bypass road. Oh, ganda ng kalsada. Pagawa ng mga Marcos to. Ayaw nila nakakaldag dito. Ito ako nagpakarga kila kuya sa anong pangalan ng gasolinahan nyo kuya? Si Oil, sir. Si Oil, yun. Anong pangalan mo kuya? Garen. Yun. Siya yung bago nating subscriber. Bagong subscriber ni Lolo Thunders Moto ha. Pa-subscribe ha. Tama kita sa vlog. Alright. Papapull tank tayo. 53.50 ang presyo ng gas dito. Then pinapapull tank ko na. Sagad. Siguro mga ayan, sagad na. Tumapo na. Okay na yan. 238. Okay na. Yun. Pagpakapunas na lang kuya. Yun. Thank you. 238. Yan ha. 238. Sama na rin natin gastos. Si kuya. Right. Tulay na bakal. Yun. Tulay na bakal. Bridge View Inn. Yun. Ang makikita mo to. Ang mabubuyo mo yung bridge. Yun ang yung iconic na yun ang tingnan mo. Yun, literal na yung bridge view. Kalsada dito sa norte. Talaga naman luwang ng kalsada. Yun, lakas ng hangin, puta. Ito yung longest bridge dito sa lugar na to. Yeah boy. Galing. Galing. Hindi pantay. Ay, nagpapalaki pa ng nagdadagdag pa sa kabila. Gagawin na another 2 lanes. Laki rin nung sa kabila. Uwa. Di pa nasiyan sa ganda ng tulay na yan. Dinoble. Alright. Ito, parada muna tayo. Ha? Ayun pa, nandun pa. Yun, yung sa dagat. Lapitan na natin, bumalik na lang tayo dyan. Paano tayo maglakad na malayo? May gamit tayo. Ayun, ito parada ng motor. Parking area. Parking. Ayan, parking area. May buko juice oh. Bibili lang tayong buko juice. Ha? Wala na dyan parking yan eh. Ha? Meron ba? Albi. Pwede ba? Dapat doon sa gilid. No parking, please, both sides. Ito. Ayan oh, close encounter. Oh, wow oh. Ganda po dyan sa taas po niyan, sir. Ayun.
Yun, si sir. Ano nga po sir, pangalan niyo? FO119 sir. Ay, thank you po sir. Si sir ang magiging bagong subscriber ni Lolo Thunders mo to. Yes po. Yan. Yun, okay. Ako po yung bagong tour guide. Okay. Ano po? Opo, ang ganda mukhang ano. Ang ganda nga nung lugar. Yun, ang taas nga pala nito. Doon sir. Yun, makikita nyo na kung saan nito. Yun, taas pero okay. Yun yung rock formation ano. Yun oh. Doon sa babasa na try nyo na doon. Doon, hindi. Pumunta na kayo doon sa babasa. Hindi pa po. Mamaya po, punta kami doon. Ay, kararating mo lang po. Opo. Maganda po doon, pero try nyo din po dito sa side. Dito. Sige po. May mga kids po dyan. Wow. Sir, Oh. maganda doon. Hindi po ba nakakaya sa inyo? Pinagod namin kayo. Sabi ko di ako magte-trekking, pero napilit ako mag-trekking kasi maganda yung lugar. Wala nga lang sa ano sir, improvement, pero Maganda yung lugar. taga saan po kayo sir? Malolos, Bulacan po. Ako naman po taga Alaminos City, Ay, Alaminos, Pangasinan. Red Island. Oo. Tapos dito kayo na destino. Yes sir, dito ako na-distinct. Oo, ang nakarating po ako Anda. Nadaanan ko po yun. Kasi nung nag-Anda kami, Anda Beach. Ay, Tondol sir. Oo, Tondol. Yun. Yun. Para ka na rin nag-drone ito. Oh sir, para ka na ding nag-drone. Kasi nasa itaas tayo eh. Para na rin tayo nag-drone. Ganda po tayo sir. Grabe pa yung mga windmill. Yan. Ayos. Para ka na din naka-drone sir. Para ka na rin nag-drone yan. Kita mo na yan eh. Overlooking ka na eh. Magkasama po kayo sir? Yes po. Uy, ng hotel. Oh. Ay, ano dyan eh? Ganda sa ano. Overlooking no. Ganda mo sa ano. So yun. Sana campsite dun sa flat na area na yun no. Ganda sana nung area na yun, may campsite. Tapos kita mo yung rock formation, kaya pala sikat yan, rock formation na yan. Opo, bata pa lang po. Ilan taon na ba kayo sir? 25 po. Ay, bata niyo sir. Tapos taga ano siya, taga Alaminos daw siya, tapos dito siya na destino. Tatay ko, taga Manawag. Ay, taga Manawag po. Taga Manawag po yung isang kasama ko doon sir. Poblasyon, malapit. O, poblasyon din siya. Mga ano, Aquino. Dating vice mayor yun. Aquino din po po. Ha? Ayan o, baka magkamagana kayo, pareho Aquino. Middle name ko ba? Yun o, kita mo? Yan na yun, sa tawag Saan? pangalawang tawag. Pangalawang asawa mo? Punta pag napanood ng Mrs. mo yung vlog nito, mababatukan tayo eh. Ayos, parang namin naka-drone shot dito. Yun. Ganda ng kalikasan ano sir. Yun, oo, tama. Tapos renewable pa dito, may solar pa dun eh. Oh, solar saka windmill, ayos, pinag-combine. Galing. Yung banda, marami din ano doon sir. Solar ulit. Galing. Tapos yun po yun, maraming kabayo, ano? Yes sir. Doon nagpapastol ng kabayo. Iniiwanan na dun yung kabayo. Doon na kumakain. Laki ng area. Kasi malayo pa dun sa ano eh, sa main road. Marami pong salamat sir sa pag-tour nyo sa amin sa Itoktok ng Burol. Shoutout po sa BFP ng Kapur Purawan. More power. After Kapur Purawan Rock Formation, pabalik sa main road, may namit na naman ako na isang sikat. Ayos. Yun si paring hero, ano mo eh. Dito ko pala makakakita si paring hero, ano mo. Kambira talaga. Marami akong nakita nang mula pumunta ako dito sa North. Yung nag-iisang
pioneer at founder ng Team Panort, si Idol Panot. Nakita ko dito pala siya naglalagi. So yung founder ng Team Panort. Ayos. Tapos si Hieronimo, nandito pala si Hieronimo. Ang birang patis. Banggi. O yan. Hindi na kami mag-windmill dito dahil nagsawa na kami sa windmill dun eh. Hindi na kami mag-windmill. Oh, mga ka-riders! Kami ng gabi. Inabot na kami ng gabi ni Agrimoto kasi marami kaming stopover ngayon eh. 28 minutes to Saud Beach. Sa Saud Beach daw kami pupunta. So 28 minutes. Naghahanap lang ako mabibila ng bigas para makapagsaing. Saka tinapay para bukas ng umaga. Oo nga, mauna siya. DNR Forest. May mga inabutan din ng mga riders dito sa ganda rin ng pagudpod, may mga dala rin tent. Shout out mga kuya. Ayan, mga alis na sila. Kami alis na sila ng beach. So, pagudpod. Welcome to Pagudpod. Ha? Alright. Ayan, si Pop Sulchi naglalakad sa arko ng Pagudpod. Ang daming riders dito. Ang daming riders na nagna-North Loop. Ginabi na tayo eh. Bukas ng umaga tayo magka-picture ulit. Yun. Lagyan mo flash card. Yun. Maliwanag pag may flash. Yun. Ginabi na tayo. Good evening, sir. Dito na muna natin puputulin yung ating video since mahaba na. See you at day 4 na lang for continuation.